Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Sa isang iglap ay matagumpay na naaga ng isa sa mga lalaking nakamaskara ang kulay lilang halamang gamot mula sa ating bida. Bakas ang talam ng tingin sa mga asul nitong mata bago mayabang na idineklara na tama nga ang naging desisyon nilang sundan ang dalawa. Matapos makumpirma na hawak na nito ang kanilang pakay ay agad itong sumigaw upang utusan ang kanyang kasamahan na tuluyan na silang tapusin. Sa eksaktong sandaling iyon ay walang anumang pag-aalinlangang sumugod ang ikalawang kalaban at nagpakawala ng isang mabilis na atake patungo kay Heian. Ang puwersa ng pag-atake ay lumikha ng malakas na pagsabog ng nyebe sa paligid dahilan upang mapaigtad si Heian habang pilit na tinatanong kung sino ba talaga ang mga estrangherong nasa harapan nila. Mahigpit na hinawakan ng ating bida ang puluhan ng kanyang espada habang mabilis na tumatakbo sa kanyang isipan kung gaano na baka tagal silang sinusundan ng mga kalaban nang hindi niya napapansin. Sa eksaktong sandaling iyon ay isang malamig na boses ang narinig mula sa kanyang likuran. Mabilis na sumulpat ang isa sa mga lalaking nakamaskara sa mismong likod niya at formal siyang tinawag na disipulo ng Force Supreme bago sarkastikong humingi ng paumanhin. Agad na nanlaki ang mga mata ng ating bida sa matinding gulat dahil sa hindi inaasahang bilis ng paggalaw ng kalaban at sa katotohanang alam nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Bago pa man makaganti ang ating bida ay walang awang inihampas ng kalaban ang kamay nito ng direkta sa kanyang likuran, isang malakas na puwersa ang yumanig sa katawan ng ating bida dahilan upang mapadaing siya at tuluyang tumilapon paarap dahil sa bigat ng atake. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Heian sa labis na gulat nang makita ang sinapit ng kanyang kasama bago mabilis na napasigaw sa matinding pag-aalala. Dahil sa matinding lakas ng atake ay tuluyang bumagsak ang ating bida at malakas na sumalpok ang kanyang katawan sa magaspang na batuhan. Isang malakas at puno ng pag-aalalang sigaw ang pinakawalan ni Heian nang makita niya ang walang kalaban-labang pagbagsak nito. Tahimik na nakasubsob ang ating bida sa malamig na lupa at tila hindi na magawang makabangon. Nang mabilis na ibinaling ni Heian ang kanyang paningin sa unahan ay agad siyang pinagpawisan dahil sa labis na tensyon, nakita niya ang dalawang kalaban na mabilis nang tumatakas paakyat sa matarik na bangindala ang mahalagang halamang gamot, bakas ang matinding kaba at pagkadismaya sa kanyang mukha habang seryoso niyang napagtanto na sa sobrang bilis ng mga ito ay imposibleng maabyutan pa niya ang mga nakamaskarang lalaki kahit anong gawin niya. Maikling tinapunan ng tingin ni Heian ang katawan ng ating bida na tahimik na nakasubsob sa malamig na batuhan. Sa halip na manatili upang tulungan ang kanyang kasama ay mabilis siyang nagpasya at malakas na nangakong babalik siya agad bago tuluyang iniwan ito. Buong lakas siyang tumalon paakyat ng bangin upang habulin ang mga nakamaskarang lalaki, at bakas ang matinding determinasyon sa kanyang mukha kasabay ng isang galit na sigaw na nag-uutos sa mga ito na huminto. Nanatiling nakasubsob ang ating bida sa malamig na batuhan at bahagya siyang pinagpawisan habang pilit na pinoproseso ang nangyari. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang tinanggap na nagawang makaiwas ni Heian sa atake dahil mas angat ang kakayahan nito kaysa sa kanya. Maganda sana ang bagay na iyon para sa kanilang dalawang ngunit hindi niya naiwasang makaramdam ng matinding inis, kumunot ang kanyang noo sa pagkadismaya dahil naisip niya na sana man lang ay inayos muna ni Heian ang kanyang mga naipit na pressure points bago siya nito tuluyang iniwang paralisado sa ibaba. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may maliliit na kislap ng enerhiya na biglang lumabas mula sa likuran ng ating bida dahilan upang unti-unting mabuksan ang kanyang mga naipit na pressure points. Napuno ng pagtataka ang kanyang isipan sa nangyayari ngunit mabilis din itong nasagot ng tahimik na lumitaw si Southern Heaven sa kanyang likuran. Kalmadong ipinaliwanag ng espiritu na ang kanyang sariling innate core energy ang kusang nagbukas sa mga ito bago nagtanong kung maayos lang ba ang kanyang kalagayan. Maikli namang sumagot ang ating bida at tahimik niyang napagtanto na sadyang marami pang hindi kilalang benepisyo ang nasabing enerhiya. Bago pa man siya tuluyang makabangon ay bigla namang lumitaw sa kanyang tabi si Sodam na may labis na panggigigil. Buong lakas itong sumigaw upang husgahan kung paano nagawang iwan ni Heian ang taong tumulong dito dahil lamang sa isang halaman. Bahagya namang pinagpawisan ang ating bida dahil sa biglaang pagsabog ng emosyon ng maliit na espiritu habang patuloy itong nagrereklamo na mas mahalaga ang buhay ng isang tao kaysa sa kahit anong halamang gamot. Patuloy sa panggigigil ang maliit na si Sodam habang malakas na inuutusan ng ating bida na habulin agad ang mga kalaban kung ayaw nitong tuluyang mawala ang halamang gamot.
ngunit sa halip na magmadali ay kalmado lamang nananatiling nakaluhod ang ating bida sa ibaba ng bangin habang tahimik na nagdadalawang isip kung kailangan nga ba talaga niyang sumunod. Sa kanyang isipan ay seryoso niyang napagtanto na marahil ay isang magandang bagay pa ang pangyayaring iyon. Kalmado niyang inamin sa kanyang sarili na ang kinuha ng mga kalaban ay hindi naman talaga isang ganap na lamaking Clear Summer's Recovery Herb kaya wala siyang dapat ipanghinayang. Dahil sa hindi inaasahang revelasyong iyon ay sabay na nanlaki ang mga mata ni na Sodam at Southern Heaven sa matinding pagkagulat. Kalmadong ipinaliwanag sa isipan ng ating bida ang sikreto ng Clear Summer's Recovery Herb kung saan kusang nagbabago ang maliliit na butil sa loob nito habang patuloy itong lumalaki. Idinagdag pa niya na kapag tuluyan na itong nahihinog ay lilito ang eksaktong 7 butil na naglalabas ng matingkad na berdeng kulay. Sa pagbalik ng kanyang alaala sa halamang ninakaw ng mga nakamaskarang lalaki ay malinaw niyang inisip na 5 dilaw na butil lamang ang taglay nito kaya hindi pa ito maituturing na ganap, dahil sa kaalamang iyon ay dahan daw ang tumayo ang ating bida at nagsimulang maglakad palayo sa kanyang pwesto sa gitna ng maniebeng paligid habang tahimik na iniisip na bagamat maraming mga hilaw na halaman sa lugar na iyon ay wala naman itong anumang halaga. Patuloy sa paglalakad ang ating bida hanggang sa makarating siya sa harap ng isang malaking nakapagyalong talon, sa kanyang isipan ay kalmado niyang inalala na ang tunay na Clear Summer's Recovery Herb ay nakatago sa mismong likuran nito. Tahimik din niyang napagtanto na kung sakaling nahuli lang ng kaunti ang pag-atake ng mga kalaban kanina ay paniguradong pati ang totoong halaman ay nakuha rin ng mga ito. Nang pumasok siya sa likod ng talon ay mabilis na bumalot ang matinding kadiliman sa kanyang paligid dahil hindi na umaabot ang liwanag ng buwan sa liblib na lugar na iyon, pilit na inaninag ng ating bida ang daan ngunit bago pa man siya makahanap ng solusyon ay biglang sumulpot sa kanyang tabi si Sodam at masiglang nagbalita na may nakikita itong isang bagay sa unahan. Bakas ang malaking ngiti sa mukha ng ating bida nang tuluyan niya itong mahanap at masigla siyang nagpasalamat kay Sodam. Tumambad sa kanyang paningin ang isang pambihirang halaman na naglalabas ng liwanag at may 7 berdeng butil sa mismong gitna. Nito, sa kanyang isipan ay masaya niyang kinumpirma na bagamat 2 piraso lamang ang tumubo ay tiyak na ito ang tunay na halamang gamot na kanyang hinahanap. Maingat na inilapit ng ating bida ang kanyang mga kamay upang kunin ang sagradong halaman na namumulaklak lamang sa tuwing gabi ng taglamig. Hindi pa man niya ito tuluyang nahahawakan ay agad na nanigas sa matinding lamig ang kanyang mga palad. Sa loob ng madilim na kuweba ay maingat na inabot ng ating bida ang halamang gamot at tahimik niyang tiniyak na hindi masisira ang mga ugat nito. Nakaramdam siya ng panginginig dahil sa tindi ng lamig kaya pumasok sa kanyang isipan na paniguradong masarap sa pakiramdam ang lamig na iyon kung panahon ng tag-araw. Sa eksaktong sandaling iyon ay biglang napasigaw ng gulat si Sodam bago seryosong tinawag ang pansin ng ating bida. Itinuro ng maliit na espiritu ang isang naputol na espada na nakapatong sa malamig na lupa at ipinaalam nito na may sinasabi ang nasabing sandata. Kalmadong sinabi ng ating bida na maghintay lamang saglit dahil halos tapos na niyang kunin ang halaman. Lumapit naman si Sodam sa naputol na espada at nagpasyang siya na lamang ang kakausap dito dahil hindi naman magagawang makipag-usap ng ating bida sa isang sandata. Pinilit pakinggan ng maliit na espiritu ang pira-pirasong boses na nagmumula sa espada ngunit labis na putol-putol ang mga salitang lumalabas mula rito. Bahagya siyang pinagpawisan sa pagkalito habang inilalapit ang kanyang tainga upang mas maintindihan ang mensahe. Pilit na nagtanong si Sodam kung ano ba talaga ang sinasabi nito at direktang ipinaliwanag na hindi niya makuha ang buong detalye dahil tuluyan nang nawasak ang pinakapusod ng nasabing sandata. Biglang nanlaki ang mga mata ni Sodam sa matinding takot nang tuluyan niyang maintindihan ang babala ng sirang espada. Sa isang iglap ay malakas siyang sumigaw upang utusan ang ating bida na tumakbo palayo ng walang anumang tanong. Ngunit bago pa man makakilos ang ating bida ay isang nakakakilabot na presensya ang biglang lumitaw mula sa kadiliman, bumulagas sa kanilang harapan ang isang dambuhalang halimaw na nababalot ng kulay ubing enerhiya at may nagliliwanag na mga mata. Bakas ang matinding gulat sa mukha ng ating bida nang makita ang napakalaking banta sa kanyang itaas. Dahil sa sobrang bilis ng pangyayari ay napasigaw na lamang si Sodam sa pagkadismaya dahil huli na para tumakas, agad niyang inutusan ang ating bida na ilabas ang kanyang Southern Heaven Iron Sword upang harapin ang papalapit na panganib. Mabilis na tumalon paatras ang ating bida upang iwasan ang biglaang pag-atake. Sa sunod na sandali ay malakas na bumagsak ang dambuhalang katawan ng halimaw sa kinaroroonan niya kanina dahilan para mavisak ang mga bato sa paligid.
Agad namang pinagpawisan ang ating bida dahil sa tindi ng tensyon bago nagtanong kung ano ba talaga ang nilalang na iyon dahil sa labis na takot. Seryosong sumagot si Southern Heaven na hindi rin niya alam ang nangyayari dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoong klaseng halimaw. Sumingit naman si Sodam sa ibaba at tahasang idinagdag na sobrang nakakadiri ang itsura ng bagong kalaban na nasa kanilang harapan. Bakas ang matinding pagkadismaya sa mukha ng ating bida habang tahimik niyang inirereklamo sa kanyang isipan na wala siyang laban kung hindi man lang niya makita ang kanyang kaaway sa gitna ng dilim. Mabilis niyang napagtanto na hawak na niya ang mahalagang halamang gamot kaya ang tanging kailangan na lamang niyang gawin ay ang tuluyang makatakas mula sa nakakakilabot na lugar na iyon. Buong lakas siyang yumigkas mula sa malamig na batuhan at walang pag-aalinlangang tumalon palayo patungo sa nagliliwanag na lagusan sa labas ng kuweba. Direktang nakabakat sa higanting mga mata ng halimaw na nagliliwanag ng kulay ube ang refleksyon ng ating bida kasabay ng kanyang mabilis na pagtalon palayo. Walang pag-aalinlangang sumugod ang dambuhalang nilalang mula sa ibaba upang habulin siya sa himpapawid. Sa susunod na sandali ay isang napakalaking bahagi ng katawan ng kalaban ang biglang yumigkas paitaas na may dalang nakamamatay na puwersa. Agad namang nagbigay ng seryosong babala si Southern Heaven na mag-iingat siya dahil papalapit na ang halimaw. Bahagyang pinagpawisan ng ating bida at bakas ang matinding tensyon sa kanyang mukha nang tuluyan niyang mapagtanto na huli na ang lahat para tumakas pa. Mabilis na gumapang pababa ang dambuhalang halimaw upang patuloy na habulin ang ating bida habang nagmamadali naman itong dumudulas palayo sa maniebeng dalasdes. Bago pa man tuluyang makalapit ang kalaban ay umalangaw ang isang boses na nag-uutos sa kanya na umiwas at gamitin ang kanyang espada upang salagin ang paparating na atake. Sa gitna ng matinding tensyon ay naging seryoso ang mga mata ng ating bida habang mabilis na umiiwas mula sa matutulis na kuko ng halimaw. Bagamat tahimik siyang nag-aalangan kung uubra ba ang kanyang naisip na paraan laban sa isang hindi kilalang nilalang ay buo na ang kanyang desisyon na gamitin ang mismong puwersa ng atake nito upang makaganti. Walang anumang pag-aalinlangang inilabas ng ating bida ang kanyang espada at mabilis na ginamit ang Luminous Star Sword Technique, partikular na ang second technique na tinatawag na Hidden Toad Slash. Isang malawak at matalim na asul na enerhiya ang humiwas sa hangin patungo sa dambuhalang halimaw upang salubungin ang paparating na banta nito. Dahil sa tindi ng kanilang salpukan ay malakas na bumagsak sa malamig na batuhan ang mahabang katawan ng kalaban, ligtas namang nakalapag ang ating bida sa yelo habang mahigpit na nakahawak sa kanyang sandata. Sa gitna ng matinding tensyon ay naging seryoso ang kanyang tingin at tahimik niyang inisip na bagamat napakatigas ng balat ng nilalang ay nakakasiguro siyang may mga malalambot na bahagi rin ito na maaari niyang samantalahin para sa susunod na atake. Seryosong tinitigan ng ating bida ang dambuhalang halimaw na naglalabas ng nakakakilabot na aura mula sa mga nagliliwanag nitong kulay ubing mata. Sa kanyang isipan ay pilit niyang inaanalisa kung anong klaseng nilalang ang kaharap niya ngayon bago niya napagtanto ang isang mahalagang bagay. Umalangaw ang isang malakas na ungol mula sa kalaban ngunit kalmado lamang na kinumpirma ng ating bida sa kanyang sarili na hindi imposibleng manalo laban dito. Matikas na nakatayo ang ating bida sa gitna ng malamig na yelo habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada upang harapin ang banta sa kanyang harapan. Tahimik na naghihintay ang paligid kung sino ang unang babasag sa katahimikan nang biglang magsalita si Sodam mula sa kanyang likuran. Nagtatakang itinanong ng maliit na espiritu kung natatakot ba ang dambuhalang nilalang dahil napansin nitong naging mas maingat ito sa mga kilos nito kumpara kanina. Mabilis na pinaalalahanan ni Southern Heaven ang ating bida na samantalahin na ang pagkakataong iyon at huwag itong palampasin. Agad namang sumagot ang ating bida na alam niya ang kanyang ginagawa habang matikas na nakahanda ang kanyang sandata. Sa susunod na sandali ay walang anumang pag-aalinlangang sumugod ang ating bida patungo sa dambuhalang halimaw, bakas sa bawat galaw niya ang matinding killing intent, at tahimik siyang nagdeklara sa kanyang isipan na papatayin niya ang kalaban kahit anong mangyari. Mabilis na umiwas ang ating bida mula sa matutulis na kuko ng dambuhalang halimaw na malakas na sumalakay pababa, sa halip na umatras ay buong giting siyang pumosisyon upang bumwelo. At bakas ang matinding determinasyon sa kanyang mukha habang tahimik niyang inisip na ibubuhos na niya ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan sa pagkakataong iyon. Walang anumang pag-aalinlangang iwinasiwas ng ating bida ang kanyang espada at mabilis na ginamit ang unang estilo ng Luminous Star Sword Technique na tinatawag na Tiger Force Sword. Isang matalim at malawak na asul na enerhiya ang direktang humiwas sa katawan ng kalaban dahilan para umagos ang dugo nito sa hangin. Kalmado siyang nakahinga ng maluwag sa kanyang isipan nang makita niyang umubra ang kanyang atake,
habang bakas naman ang labis na pagkamangha sa mukha ni Southern Heaven nang masaksihan nitong tuluyang bumagsak ang halimaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida kasabay ng isang malakas na kabog sa kanyang dibdib, bakas ang matinding gulat sa kanyang mukha nang maramdaman ng isang biglaang epekto sa kanyang katawan. Habang nangyayari iyon ay masayang nagdiriwang si Sodam sa kanyang tabi, at nakangiti pa itong nagsabi na hindi naman pala ganoon kalakas ang halimaw na kanilang nakalaban. Ngunit bago pa man matapos ng maliit na espiritu ang kanyang sinasabi ay bigla na lamang nawala ng malay ang ating bida. Tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan at malakas siyang bumagsak sa malamig na yelo kasabay ng pagtalbog ng kanyang espada sa lupa. Mabilis na lumapit si Sodam nang makita ang pagbagsak ng ating bida, at nag-aalalang nagtanong kung ano ang nangyari at kung maayos lamang ba ang kalagayan nito. Pilit namang iniinda ng ating bida ang matinding sakit habang nakaluhod sa yelo at sinabing may kakaibang init na bumabalot sa kanyang buong katawan. Agad namang pinagpawisan ang ating bida at naging mabigat ang kanyang paghinga habang seryosong nakatingin sa ibaba. Sa kanyang likuran ay patuloy sa pagtatanong ang nagpapanik na si Sodam, ngunit tahimik lamang na napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan na mabilis nang kumakalat ang lason sa kanyang sistema. Direktang nakita sa kanyang binti ang maitim na marka na patuloy na gumagapang paitaas mula sa kanyang sakong, ramdam na ramdam niya ang nakapasong enerhiya nito. At bagamat pilit na nilalabanan ng kanyang innate core energy ang nasabing banta ay tahimik niyang inamin sa kanyang sarili na hindi pa rin nababawasan ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Mabilis na pinagpawisan ang ating bida habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga dahil sa tindi ng sakit, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib kung saan malinaw na nakabakat ang nagbabagang epekto ng lason sa kanyang mga ugat. Sa kanyang isipan ay labis niyang ininda na tila literal na sinusunog nito ang kanyang buong katawan pati na rin ang kanyang lalamunan. Dahil sa sobrang init ay unti-unti nang lumalabo ang kanyang pag-iisip at hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ngunit nang direktang mapatingin siya sa sagradong halamang gamot na hawak niya na patuloy na naglalabas ng berdeng liwanag ay mabilis pumasok sa kanyang isipan na ito na ang posibleng paraan upang mapawi ang nakakapasong init sa kanyang sistema. Mahigpit na tinitigan ng ating bida ang hawak niyang Clear Summer's Recovery Herb habang patuloy na kumakalat ang maitim na lason sa kanyang kamay. Sa gitna ng desperasyon ay pumasok sa kanyang isipan na baka sakaling makatulong ang halamang gamot na iyon dahil kilala itong nagtataglay ng matinding lamig. Walang anumang pag-aalinlangang kinagat ng ating bida ang mga dahon ng sagradong halaman at mabilis itong ninuya. Sa paglunok niya nito ay malakas siyang napabuntong hininga paitaas kasabay ng paglabas ng nagyayelong hangin mula sa kanyang bibig. Patuloy niyang idiniin ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at tahimik na pinakiramdaman ang matinding lamig na unti-unting dumadaloy pababa sa kanyang lalamunan upang labanan ang nakakapasong init ng lason. Unti-unting binalot ng pamumuunang yelo ang leeg at mukha ng ating bida habang tahimik niyang iniinda ang hindi kapani-paniwalang lamig na idinulot ng halaman. Ramdam na ramdam niya ang matinding pagsasalpukan ng nakakapasong init at nagyayelong lamig sa mismong gitna ng kanyang katawan dahilan para siya ay manginig at kapusin ng hininga. Bakas ang labis na panik kay Sodam kaya mabilis itong sumigaw sa kanyang tabi upang utusan siyang magpakatatag at agad na kontrolin ang nagwawalang enerhiya sa loob ng kanyang sistema. Subalit patuloy sa paghihirap ang ating bida kaya buong lakas na isinigaw ng maliit na espiritu kung bumalik ba siya sa nakaraan para lamang mamatay ng ganoon kadali. Dahil sa direktang linyang iyon ay biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida at muling nagising ang kanyang diwa upang pilitin ang kanyang sarili na lumaban. Mabilis na umupo ang ating bida sa malamig na yelo at ipinwesto ang kanyang mga kamay upang mag-meditate. Sa kanyang isipan ay tahimik niyang kinumpirma na tama ang sinabi ni Sodam dahil binigyan lamang siya ng panibagong pagkakataon nang siya ay mamatay noon. Habang nababalot ang kanyang buong katawan ng makapal at nagliliwanag na asul na enerhiya ay pilit niyang tinitiis ang matinding sakit, buong tatag niyang inisip na kung hindi niya malalagpasan ang ganitong paghihirap ay wala rin siyang ipinagkaiba sa naging mahinang estado niya noong nakaraang buhay. Matapos ang matinding konsentrasyon ay unti-unting naging maayos ang pagdaloy ng enerhiya at matagumpay niyang napatitag ang kanyang isipan. Bakas ang matinding determinasyon sa kanyang paisang mukha habang kalmado siyang nagpapasalamat kay Sodam sa kanyang isip at same time na nangangakong mananatili siyang buhay kahit ano pa man ang mangyari. Biglang napatigil ang ating bida at bakas ang matinding gulat sa kanyang mukha nang mapansin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa kanyang kanang kamay.
Sa gitna ng pagniningning ng asul na enerhiya ay napatingin siya sa maitim na bahagi ng kanyang balat kung saan malinaw na nakabakat ang mga nagbabagang pulang ugat dahil sa matinding lason. Sa kanyang isipan ay labis siyang namangha at mabilis na napagtanto na muling nagliliwanag ang pamilyar na hugis ng Big Dipper sa kanyang mismong kamay. Sa gitna ng kanyang malalim na pagninilay ay isang misteryosong boses ang direktang nagsalita sa kanyang kamalayan. Idineklara nito na dahil kaya niyang makarinig ng mga espada ay tuluyan ng bubuksan ng Merrick o isa sa mga bituin ng Big Dipper. Kasunod nito ay bumungad sa kanyang paningin ang isang nakakabighaning kalawakan na puno ng mga bituin habang patuloy siyang nakaupo sa malamig na batuhan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng ating bida nang pamilyar na tumama sa kanya ang boses na iyon. Mabilis na pumasok sa kanyang isipan na narinig na niya ang eksaktong tinig na ito noon kasama ng mahiwagang asul na bulaklak. Subalit dahil sa biglaang pagkagulat ay napagtanto niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang konsentrasyon kaya pilit niyang ibinalik ang kanyang focus upang labanan ang mapanganib na lasong nakabakat pa rin sa kanyang mukha. Buong lakas na napasigaw ang ating bida sa tindi ng sakit habang malakas na nagwawala at nagkakasalpukan ang dalawang magkasalungat na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Nababalot siya ng asul na kapangyarihan kasabay ng pagdapon ng maitim na marka ng lason sa kanyang kamay at mga balikat. Pilit na nagpakatatag ang ating bida habang nakatitig sa kanyang mga palad na patuloy na nilalason. Sa kanyang isipan ay pumasok ang matinding pag-aalala kung itinuturing ba ng dalawang kapangyarihan ang kanyang katawan bilang isang larangan ng digmaan dahil naglalaban ang mga ito na tila ba ang layunin lamang ay tuluyang sirain ang kanyang sistema. Sa gitna ng matinding paghihirap ay biglang umalangaw ang isang boses na nag-uutos sa kanya na huwag ititigil ang pagpapadaloy ng kapangyarihan at patuloy na pairalin ang kanyang innate core energy. Napadilat ang ating bida at agad na neralisa sa kanyang isip na ang boses na iyon ay walang iba kundi si Southern Heaven. Lumitaw ang anyo ni Southern Heaven sa tabi ng kanyang espada at seryoso nitong binalaan ang ating bida na huwag siyang magpadala sa nagwawalang puwersa ng dalawang enerhiya. Mahigpit na ipinayo ng kulay ubing espiritu na huwag piliting pigilan ang mga ito gamit ang dahas bagkus ay gamitin ang daloy ng kanyang core energy upang gabayan ang magkasalungat na kapangyarihan. Patuloy sa paghihirap ang ating bida habang nakaluhod at mabigat ang kanyang paghinga dahil sa pamumuo ng yelo at pagkalat ng nagbabagang lason sa kanyang braso at mukha. Sa kabila ng matinding sakit ay pinroseso niya sa kanyang isipan ang naging payo ng espiritu at bahagyang nagtaka kung paano niya eksaktong gagabayan ang daloy ng mga ito. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at buong tatag na tinipon ang kanyang natitirang lakas. Sa gitna ng malamig na pawis at nagmamarkang mga ugat sa kanyang balat ay tahimik siyang nagdesisyon na gagawin niya ang lahat upang subukan ang ibinigay na estratehiya. Patuloy na ginabayan ni Southern Heaven ang ating bida at mahinahong ipinaliwanag na dapat nitong isipin ang kanyang innate core energy bilang isang tahimik na lawa. Idinagdag ng espiritu na kahit pamalakas na bumagsak ang kidlat at kulog ay mananatili itong kalmado at payapa sa kabila ng gulo sa paligid. Kasabay ng mga salitang ito ay pumasok sa kamalayan ng ating bida ang isang malinaw na imahe kung saan ang marahas na nagwawalang madilim at asul na enerhiya ay nagtutunggali at bumubuo ng isang malaking buhawi. Muling nagpaalala si Southern Heaven na kahit gaano pa kalakas magwala ang dalawang magkasalungat na puwersang iyon ay tuluyan din ang mga itong kakalma sa sandaling mahanap nila ang tamang daan pababa patungo sa mismong kalaliman ng lawa. Pagpapatuloy ni Southern Heaven sa kanyang paliwanag na sa huli ay magiging isa na lamang maliit na alon ang mga enerhiyang iyon hanggang sa tuluyan nitong maglaho. Sa kanyang isipan ay dahan-dahan at buong ingat na ginabayan ng ating bida ang magkasalungat na kapangyarihan pababa hanggang sa unti-unting kumalma ang mga ito at naging payapa tulad ng isang malinaw na lawa. Tahimik na iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata at ramdam niya na tuluyan nang naging tahimik ang dalawang mabangis na enerhiya. Habang nakaupo sa batuhan ay napahawak siya sa kanyang dibdib at nakaramdam ng matinding ginhawa. Tahimik siyang napaisip na tila ba nakainom siya ng isang napakatapang na alak dahil naging maayos at pambihirang kalmado na ang buo niyang sistema. Tuluyan nang nakabawi ang ating bida at agad siyang nilapitan ni Sodam upang kamustahin kung tuluyan na bang kumalma ang lasong enerhiya sa kanyang katawan. Kalmado siyang sumagot na naging maayos na ang lahat at taos pusong nagpasalamat sa tulong nito at ni Southern Heaven dahil matagumpay niyang nabalance ang magkasalungat na kapangyarihan. Subalit imbes na matuwa ay bakas ang matinding pagtataka sa mukha ng maliit na espiritu nang marinig ang pangalan ni Southern Heaven. Nag-aalalang inulit ni Sodam ang tanong kung sigurado ba talaga siyang naglaho na ang epekto ng lason dahilan para mabuluhan din ang ating bida.
seryoso niyang tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin ngunit naiwan na lamang na tila walang masabi at nag-aalangan si Sodam sa kanyang harapan. Bakas ang matinding pagtataka sa mukha ng ating bida nang ituro ni Sodam ang kinaroroonan ng naputol na espada sa malayong bahagi ng malamig na yelo, dahil dito ay mabilis niyang napagtanto na imposibleng si Southern Heaven ang direktang kumausap at gumabay sa kanya. Kanina habang nilalabanan niya ang lason, agad namang nagpakita ang espiritu ni Southern Heaven at nagtatakang nilinaw na hindi sa kanya galing ang boses na iyon. Buong kumpiyansa namang iginiit ng ating bida na malinaw niyang narinig ang pamilyar na tinig, at sa kanyang isipan ay mabilis niyang pinagtagpi na matapos niyang marinig ang misteryosong boses mula sa asul na bulaklak ay sumunod naman ang payo ni Southern Heaven. Yuzisa namang nagtanong si Sodam patungkol sa asul na bulaklak at nagtaka kung ang nangyayari ba ay epekto ng kapangyarihan mula sa Sword Immortal Secret Record. Sa halip na sumagot ay tahimik na napahawak ang ating bida sa puluhan ng kanyang espada habang seryosong nakatitig sa mga kumikinang natuldok sa ibabaw ng kanyang kamay. Kalmado siyang nagmuni-muni at tahimik niyang kinumpirma sa kanyang sarili na patuloy ngang lumalakas ang kanyang kakaibang abilidad sa tuwing nagbabago ang kulay ng mga marka. Bakas ang pagkamangha kay Sodam habang nakalutang sa hangin at nagtataka itong nagtanong kung gaano kalayo ang distansya na kayang abutin ng pandinig ng ating bida. Agad namang sumagot si Southern Heaven na hindi rin siya sigurado ngunit inamin niyang isa itong napakagandang abilidad. Habang nakikinig ay tahimik na napahawak ang ating bida sa kanyang balikat at seryosong nagdesisyon sa kanyang isipan na kapag nakahanap siya ng pagkakataong makatakas mula sa Six Blood Valley ay paniguradong hahanapin niya ang Sword Immortal Secret Record. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay lumapit ang ating bida sa dambuhalang katawan ng halimaw na nakahandusay sa yelo at nagtatakang tinanong kung anong klaseng nakakadiring nilalang ito. Kasunod nito ay pumasok sa kanyang isipan kung ang tao ba na kumuha ng Immortal Snow Orb noong nakaraan niyang buhay ay nakaharap din ng mismong halimaw na ito. Kalmado namang sumagot si Southern Heaven mula sa kanyang tabi at sinabing base sa itsura ng kalaban ay malabong isa itong sagradong nilalang. Tahimik na inisip ng ating bida na kung isa itong sagradong nilalang ay paniguradong isusuka lamang niya ang inner elixir nito. Subalit bago pa man siya makapagpasya na umalis na muna sa lugar na iyon ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng malakas na pagyanig. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata at bakas ang matinding gulat sa kanyang mukha nang walang ano-ano ay biglang mawasak ang makapal na yelo sa mismong kinatatayuan niya. Dahil sa hindi inaasahang pagguho ng lupa ay nawalan lang ng balanse ang ating bida at malakas siyang napasigaw habang mabilis na nahuhulog pababa kasama ng mga naglalakihang tipak ng yelo. Mabilis na nilapitan ni Sodam ang ating bida na kasalukuyang nakahawak sa kanyang mukha matapos ang matinding pagbagsak. Bakas ang pag-aalala sa maliit na espiritu ng tanungin nito kung bakit bigla na lamang tumalon ang ating bida mula sa bangin. Agad namang ipinaliwanag ng ating bida na hindi niya iyon sinadya dahil naglabas lamang siya ng kaunting lakas upang tumalon ngunit hindi niya inaasahan na tuluyang lilipad ang kanyang buong katawan sa hangin. Sa mga sandaling iyon ay lumitaw si Southern Heaven na may seryosong ekspresyon at direktang nag-utos na gamitin ng ating bida ang kanyang innate energy cultivation technique upang suriin ang loob ng kanyang sistema. Hindi na nag-atubili pa ang ating bida at tahimik siyang tumayo para pakiramdaman ang kanyang sarili. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang sinimulang pagalawin ang innate core energy mula sa gitnang bahagi ng kanyang katawan upang malaman ang tunay niyang kalagayan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng ating bida nang maramdaman niya ang malaking pagbabago sa kanyang sistema. Sa kanyang isipan ay mabilis niyang napagtanto na mas lumaki ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan kumpara kanina, ang kumikinang na liwanag sa mismong gitna ng kanyang likuran ay nagpapahiwatig na halos damobol na ang orihinal nitong dami at kung susukitin ay katumbas na ito ng 30 taong essence ng kanyang innate core energy. Agad namang nagsalita si Southern Heaven na tama ang naging hinala nito patungkol sa kakaibang paglakas ng ating bida. Kalmadong ipinaliwanag ng kulay ubing espiritu na ang innate core energy ay direktang nakakonekta sa origin energy na nagsisilbing mismong enerhiya ng buhay ng isang tao. Muli nitong ipinaalala na kahit mahirap palawakin ang core energy gamit lamang ang mga elixir ay mas mabilis naman itong lumalakas at nai-stimula sa tuwing nahaharap sa mga matitinding panganib o sitwasyong nasa bingit ng kamatayan ang isang tao. Patuloy na ipinaliwanag ni Southern Heaven na ang malakas na kapangyarihan mula sa lason ng halimaw at ang matinding lamig na nagmula sa halamang gamot ang posibleng nagpasigla sa paglago ng kanyang innate core energy.
Idinagdag pa ng espiritu na dahil sa matagumpay na pagbalanse ng mga ito ay nagkaroon ng ating bida ng pagkakataong makakuha ng internal energy na halos sapat na para talunin ang isang first-rate martial master. Tahimik na nakinig ang ating bida at sa kanyang isipan ay napagtanto niya na habang mas nakikilala niya ang kanyang innate core energy ay mas lamilinaw na sadyang magkaiba ito sa ordinaryong internal energy na alam niya. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Sodam na tila may napagtanto at gulat nitong tinanong kung mas lumalakas ba ang ating bida sa tuwing tinitiis nito ang matinding sakit na halos ikamitay na niya. Bago pa man makasagot ang ating bida ay masiglang lumutang palapit sa kanya ang maliit na espiritu dahil may naisip itong isang pambihirang ideya. Buong pananabik nitong tinanong ang ating bida kung hindi ba ay mayroon pa siyang natitirang isang immortal snow herb sa kanyang mga gamit. Buong pananabik nang umiti si Sodam habang nakataas ang isang daliri nito at masiglang nagmungkahi sa ating bida, dahil alam na raw nito ang paraan kung paano kontrolin ang lason at ang matinding lamig ay masayang ipinayo ng espiritu na subukan niya ulit itong gawin. Patuloy sa pagmamalaki si Sodam na kung sakaling magtagumpay siyang muli ay paniguradong double na naman ang kanyang innate core energy upang umabot sa 60 taon at tuluyan na siyang magiging isang napakalakas na martial master. Subalit sa halip na matuwa ay isang blanko at pagod na reaksyon lamang ang isinukli ng ating bida, at tahimik din na napaiwas ng tingin si Southern Heaven na parang walang narinig mula sa masayang kalokohan na iyon. Agad na tumalikod ang ating bida at tahimik na naglakad palayo habang iniiwan ang kumikinang na punyal sa ibabaw ng yelo. Mabilis namang nagsalita si Sodam mula sa mismong sandata at aligagang pinaliwanag na nagbibiro lamang ito. Nang ibabaw ang kaba sa boses ng maliit na espiritu nang mapansin nitong tuloy-tuloy sa paglalakad ang ating bida kaya malakas itong sumigaw upang tanungin kung saan ito pupunta. Sa pagnanais na mapansin ay iginiit ni Sodam na alam nitong malinaw pa rin siyang naririnig ng ating bida dahil sa bago nitong abilidad. Sinubukan pa nitong konsensyahin ang ating bida sa pamamagitan ng pagtatanong kung plano ba nitong maging isang masamang anak kapag inabandona nito ang punyal na nagsisilbing alaala ng kanyang ina. Sa huli ay tuluyan ng sumuko ang espiritu at mabilis na humingi ng tawad sabay makaawang pulutin na siya nito at ibalik sa loob ng damit upang maibsan ang matinding lamig. Samantala sa malayong bahagi ng nagyayelong bundok ay mabilis na tumatakbo ang dalawang nakaitim na hangal sa gitna ng makapal na nyebe, lumingon ang isa sa kanila at mayabang na sinabi na tila bumabagal na ang babaeng humahabol sa kanila dahil hindi na niya ito makita mula. Sa malayo, nakangisi namang sumagot ang kanyang kasama na paniguradong mahina ang resistensya nito dahil sa malaman nitong pangangatawan. Agad namang tiningnan ng isa sa mga hangal ang isang mahiwagang kulay lilang bulaklak na mahigpit niyang hawak sa kanyang kamay. Buong pagmamalaki nitong idineklara na naging napakaswerte nila sa sitwasyong iyon at inamin na tamang desisyon ang ginawa nila na palihim na sundan ang ating bida. Patuloy sa pagtakbo ang dalawang nakaitim na hangal ng seryosong magtanong ang isa sa kanila kay Sahayan kung paano nakagamit ng Qinggang ang isang tao na mayroon namang wasak na energy core. Agad na pinagpawisan si Sahayan at pilit na kinalma ang sarili habang idinadahilan na ang tanging mahalaga na lamang ngayon ay nakuha nila ang halamang gamot at makakatakas na sila palabas ng Six Blood Valley. Subalit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lamang may humiwa na matalim at nagliliwanag na kulay rosas na enerhiya mula sa dilim, bakas ang matinding gulat sa mukha ni Sahayan at malakas siyang napasigaw sa pangalan ng kanyang kasama na si Wihong nang walang kalaban-laban itong tamaan ng mabilis at nakamamatay na atake. Mula sa malamig na dilim ay tuluyan nang nagpakita si Heian na may nakakatakot at seryosong tingin habang nagliliwanag ang kanyang mga mata ng kulay rosas na enerhiya. Malamig at buong diin niyang inutos sa kalaban na ibalik ang Immortal Snow Herb dahil pagmamay-ari niya ito. Kahit bakas ang kaba sa kanyang reaksyon ay sinubukan pa ring magmalaki ni Sahayan at mayabang na pinuna ang malaman nitong pangangatawan, idinagdag pa ng hangal na kahit magaling ang martial arts at Qinggang nito bilang tauhan ni Han Becca ay siguradong mag-iiba ang resulta sa isang direktang labanan. Kasabay ng mga salitang iyon ay walang pag-aalangang sumugod si Sahayan at mabilis na inatake si Heian ng harapan. Subalit bago pa man niya tuluyang maabot ang kanyang target ay mabilis na nag-cruise ang ilang serye ng marahas at nagliliwanag na kulay rosas na enerhiya sa ere. Sa isang iglap ay walang kalaban-labang nahiwa ang katawan ni Sahayan sa maraming piraso habang bakas ang matinding gulat sa nanlalaki nitong mga mata. Kasabay ng pagdanak ng kanyang sariling dugo ay nanginginig siyang napasinghap nang makilala ang kapangyarihang iyon bago tuluyang isiga sa takot ang titulo ng Sixth Blood Star.
mula sa malamig na simoy ng hangin ay kalmadong nagpakita si Han Becca na may nakakatakot na presensya habang patuloy na dumadaloy ang mapanganib na enerhiya sa dulo ng kanyang mga daliri. Maingat na kinuha ni Heian ang mahiwagang kulay lilang bulaklak habang tahimik na nakatayo sa gitna ng nagyayalong gabi. Mula sa kanyang likuran ay malamig na nagsalita si Han Becca at tinanong ang mga walang buhay na kalaban kung alam ba talaga ng mga ito kung sino ang pananggahasan nilang tambangan. Kalmadong idinagdag niya na malamang ay nabulag lamang ang mga hangal na iyon sa malaking pabuya bago binalingan ng seryosong tingin si Heian upang tanungin kung bakit ito umalis ng walang anumang paabi. Tahimik na yumuko si Heian at mapagkumbabang humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Bakas ang sinseridad sa reaksyon ni Han Becca nang sabihin nitong nakahinga siya ng maluwag dahil maayos at ligtas ang sitwasyon nito, subalit mabilis na napalitan ng matinding gulat ang kanyang ekspresyon nang tuluyan niyang mapansin ang pambihirang halamang gamot na mahigpit na hawak ni Heian sa kanyang mga kamay. Bakas ang matinding gulat at tuwa sa mukha ni Han Becca nang kumpirmahin nitong iyon nga ang ninakaw na Immortal Snow Herb, hindi siya makapaniwala na matagumpay itong nahanap at nabawi ni Heian mula sa mga kalaban. Matapos makuha ang kumikinang na halamang gamot ay kalmadong inaya ni Han Becca si Heian. Na bumalik na sila dahil tapos na ang kanilang misyon, subalit laking gulat niya nang magalang na tumanggi si Heian at sinabing mauna na ang kanyang master. Labis na nagtaka si Han Becca nang seryosong ipaliwanag ni Heian na kailangan pa nitong bumalik sa lugar kung saan siya nanggaling kanina, dahil sa hindi inaasahang tugon na ito ay naguluhan at napatanong na lamang si Han Becca kung anong ibig nitong sabihin. Mabilis at napakagaan na tumalon ang ating bida paakyat sa mataas na bangin mula sa malalim at madilim na bahagi ng nagyayalong bundok. Sa isang iglap ay nakarating siya sa itaas na tila ba hindi man lang naapektuhan ng matinding lamig at panganib ng paligid. Nang makatuntong sa patag na yelo ay bakas ang pagkamangha sa ating bida dahil nagawa niyang akyatin ang ganoong kataas na lugar nang hindi man lang hinihingal. Agad namang ipinaliwanag ni Southern Heaven habang nakalutang sa kanyang tabi na ang innate core energy ay ang mismong enerhiya ng buhay kaya hindi lamang ang kanyang internal energy ang lumakas kundi pati na rin ang lahat ng kanyang pisikal na abilidad. Habang nakatingin sa malayo ay biglang napansin ng ating bida na papalapit si Heian, Yuzisa namang nagtanong si Sodam kung ang mata ko na iyon ba ang kanyang tinutukoy. Sa kabilang banda ay nagtaka si Southern Heaven dahil hindi nila ito makita mula sa kanilang kinatatayuan kaya napagtanto ng kulay ubing espiritu na maging ang paningin at pandinig ng ating bida ay tuluyan na ring umakyat sa mas mataas na antas. Sa pagmamasid ng ating bida sa malayo ay nakita niya si Heian na hingal habang nagmamadaling tumatakbo pabalik. Pumasok sa isipan ng ating bida kung tapos na ba itong makipagtuos sa mga lalaking hinabol nito kanina. Lihim din siyang namangha dahil batid niyang mas maraming nauubos na lakas si Heian sa pagtakbo kumpara sa ibang ngunit kinakaya pa rin ito na nagpapatunay lamang na mayroon itong napakatibay na mental na lakas. Mula sa kanyang tabi ay kalmadong nagkomento si Southern Heaven na isa itong napakagandang senyales. Ipinaliwanag ng espiritu na kapag mas naipon at napalago pa ng ating bida ang kanyang innate core energy ay mas madali na niyang matutukoy ang presensya ng iba kahit pasubukan ng mga itong magtago. Habang pinakikinggan ito ay tahimik na inisip ng ating bida na nagsisimula na siyang masiyahan sa epekto ng kanyang paglakas lalo na at pisikal niyang nararanasan ang mga pambihirang pagbabagong iyon sa kanyang katawan. Nang tuluyang makalapit si Heian ay mahinahong nagsalita ang ating bida at sinabing nakakatuwang makita na ligtas itong nakabalik, habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga ay labis na nag-aalalang nagtanong si Heian kung maayos lang ba ang kanyang kalagayan. Bakas ang matinding pagsisisi sa boses nito nang humingi ito ng tawad dahil naisip nitong dapat sana ay inayos muna nito ang mga pressure point ng ating bida bago ito padalos-dalos na umalis upang habulin ang mga kalaban. Mahinahong sinabi ng ating bida na maayos lamang ang kanyang kalagayan dahil naiintindihan niyang sadyang naging apurahan ang sitwasyon kanina. Idinagdag pa niya na sa kabutihang palad ay kusang nakawala ang kanyang mga pressure point kaya marahil ay hindi rin nagawa ng mga kalaban na harangan ang mga ito ng maayos. Nakahinga naman ng maluwag si Heian habang patuloy pa rin sa paghabol ng kanyang hininga. Subalit biglang napabilang ang kanyang paningin sa ibaba at gulat na nagtanong kung ano ang nangyari sa mga paa ng ating bida. Bakas ang matinding pag-aalala sa boses ni Heian habang nag-aalangan itong inaabot ang ating bida. Iginiit niya na paniguradong kagagawan iyon ng mga kalaban at agad na nagtanong kung malala ba ang natamong sugat nito. Kalmado namang sumagot ang ating bida na maayos lamang siya at kaunting galos. Lamang ang natamo niya mula sa mga ito,
Sa halip na intindihin ang sarili ay iniba ng ating bida ang usapan at seryosong tinanong kung nakuha ba muli ni Heian ang Immortal Snow Orb. Bahagyang napakamot sa kanyang pisngi si Heian at naiilang na sumagot na nagawa niyang maabutin ang mga kalaban sa tulong na rin ng kanyang master na si Han Deka. Ngunit bago pa man magpatuloy sa pagpapaliwanag ay muling naging seryoso ang kanyang ekspresyon at sinabing nais niya munang humingi ng tawad sa ating bida. Patuloy na nagpaliwanag si Heian sa ating bida na upang makasiguro na walang anumang hindi inaasahang mangyayari muli ay nakiusap siya sa kanyang master na mauna nang dalhin ang Immortal Snow Orb pabalik sa Divine Physician. Bakas naman ang matinding pagtataka sa mukha ng ating bida nang marinig niya ang sinabi nito. Mabilis na nag-aalala si Heian na baka iba ang isipin ng ating bida kaya aligaga siyang nakiusap na huwag itong magkamali ng intindi dahil ibibigay pa rin daw niya ang tableta na ipinangako niya. Seryoso namang nagtanong ang ating bida kung ibibigay ba talaga ng master nito ang tableta dahil lang sa sinabi ng disipulo nito kaya paano niya daw ito paniniwalaan. Pilit na pinakalma ni Heian ang ating bida at sinabing huwag itong mag-aalala dahil siguradong ibibigay iyon ng kanyang master, ngunit bahagya itong napaiwas ng tingin at nag-aalangang idinugtong na ibibigay iyon kay Elder He. Patuloy na nagpaliwanag si Heian at nag-aalangang sinabi na sa tingin niya ay paniguradong may hihinging kapalit ang kanyang master para sa nasabing tableta. Nang marinig ito ay napakunot ang noo ng ating bida at tahimik na inisip na kung ganoon lang kadali nilang ibibigay ang nasabing gamot ay paniguradong may kaunting nagbago sa takbo ng sitwasyon. Kalaunan sa isang malaki at nagliliwanag na tradisyonal na gusali sa gitna ng malamig at maniebeng gabi ay seryosong nakipag-usap si Han Deka. Mahinahon nitong ipinaalala na gaya ng kanyang unang sinabi ay walang pag-aatubili niyang ibibigay ang tableta ng Divine Physician kung tutulungan siya nito sa kanyang hinihinging pabor. Bakas ang matinding inis at panggigigil sa mukha ni Elder He habang mahigpit na iginigiit kay Han Deka na malinaw na niyang sinabi rito na wala siyang intensyong makialam sa usaping iyon. Bakas ang galit sa kanyang boses nang tanungin niya kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang babae na gamitin ang tableta upang makipagkasundo at pilitin siya. Sa kabila ng pagtaas ng boses ng kausap ay kalmado lamang na nakatayo si Han Deka sa gitna ng malamig at maniebeng gabi. Seryoso niyang ipinaalala kay Elder He na alam na nito ang katotohanan na dalawa lamang ang pagpipilian nito anuman ang naisin nitong mangyari. Matapos ang mabigat na pahiwatig na iyon ay mahinahon siyang nakiusap at hinikayat itong makipagtulungan na lamang sa kanila. Seryosong nagpatuloy sa pagbabante si Han Deka at ibinilin na kung hindi ito makikipagtulungan ay baka harapin ito ang mas malagim na kahihinatnan. May matinding diin sa kanyang boses nang tanungin niya kung hindi naman siguro iniisip ni Elder He na piliin ang isa pang mapanganib na opsyon. Samantala sa isang mataas at nagyayelong bangin na nakaharap sa maliwanag na gusali mula sa malayo ay tahimik na nakatayo ang isang misteryosong figure na may mahabang pulang buhok at nakasuot ng malapad na sombrero. Habang pinagmamasdan ng ibaba ay bahagyang nahadjap ang gilid ng mukha nito sa ilalim ng sombrero kung saan makikita ang isang nagliliwanag na pulang mata at isang nakakakilabot na ngiti na tila nagbabadya ng matinding panganib. Sa loob ng isang tahimik na silid ay kalmadong ipinaalala ni Han Deka kay Elder He na alam naman nito na darating din ang araw na kailangan nitong gumawa ng pinal na desisyon. Agad namang nagalit si Elder He at mariing sinabi na huwag nitong isipin na susunod na lamang siya sa mga gusto nito para lang mapagaling ang wasak na energy core ng isang simpleng disipulo. Kalmado pa ring sumagot si Han Deka at pinuna ang paraan ng pagsasalita ni Elder He na parang wala talaga itong pakialam sa sitwasyon. Bahagyang umiwas ng tingin ang dambuhalang master bago matigas na idineklara na kailangan na lang niyang sumuko at pabayaan ang pasaway na disipulong iyon. Dahil sa matigas na sagot na ito ay malamig na sinabi ni Han Deka na kung ganoon ay wala na siyang magagawa at hindi na niya maibibigay ang tableta rito. Ngunit habang sinasabi iyon ay tahimik niyang inoobserbahan ang ekspresyon ni Elder He at palihim na nagtatanong sa kanyang isipan kung nagpapanggap lang ba ito o seryoso talaga itong abandonahin ang ating bida. Sakto namang bumukas ang pinto at nagpakita ang ating bida kasama si Heian, at mahinahon itong ipinaalam kay Elder He na nakabalik na siya. Pagkarinig nito ay mabilis na lumingon ang kanyang master at sa isang iglap ay marahas nitong sinunggaban ang ating bida sa balikat. Halatang gumagawa ng isang malaking palabas si Elder He kaya malakas at pilit itong sumigaw na huli na ang lahat para magamot ang wasak na energy core nito. Subalit bago pa man makapag-react ang sinuman sa loob ng silid ay biglang inusag ng Divine Physician ang pinto upang isara ito sa kanilang harapan.
Malamig na nag-iwan ng salita ang manggagamot at sinabihan si Hanbeka na isang malaking sayang ang nangyari kaya kailangan na lamang nitong maghanap ng panibagong immortal snow herb. Bakas ang matinding pagkalito sa mukha ni Hanbeka kaya mabilis siyang nagtanong sa Divine Physician kung ano ang ibig nitong sabihin. Seryoso namang ipinaliwanag ng manggagamot na hindi pa ganap na malaki ang halamang gamot na nakuha nila kaya wala pa itong anumang kakayahang magpagaling. Upang mas maging malinaw ay idinagdag pa niya na ang isang ganap na immortal snow herb ay dapat na mayroong 7 berdeng butil sa loob ng mga talulot nito, subalit ang halamang dala nila ay mayroon lamang 5 butil na nagpapatunay na isa pa lamang itong batang halaman. Agad na nanlaki ang mga mata ni Hanbeka dahil sa hindi inaasahang revelasyong iyon, sa kabilang banda ay mabilis na napalitan ng malakas at mapang-asar na tawa ang tensyon ni Elder He. Buong galak nitong isinigaw na isang malaking sayang ang nangyari at mukhang kailangan na naman nilang maghanap muli ng panibagong halamang gamot. Sa gitna ng pag-uusap ay kalmadong sumingit ang ating bida at magalang na humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanyang master. Buong kumpiyansa niyang idinagdag na hindi na nila kailangang maghanap muli dahil dala na niya pabalik ang ganap na immortal snow herb. Kasabay ng revelasyong iyon ay sabay-sabay na napalingon sina Elder He, Hanbeka, Heian, at ang Divine Physician sa direksyon ng pinto, bakas ang matinding gulat sa kanilang mga mukha habang hindi makapaniwala sa mga salitang binitawan niya. Maingat na sinuri ng Divine Physician ang bagong halamang gamot na nagliliwanag ng kulay berde sa kanyang mga kamay. Mahinahon siyang napabulalas na isang pambihirang pagkakataon na 2 tao ang sabay na nakahanap ng magkatulad na halaman bago tuluyang kinumpirma na mayroon itong 7 butil sa loob ng mga talulot na nagpapatunay na iyon na nga ang tunay at ganap na immortal snow herb. Mabilis na napalitan ng malakas na halakhak ang tensyon sa loob ng silid, buong pagmamalaking isinigaw ni Elder He na asahan na talaga ang ganitong pambihirang resulta mula sa kanyang sariling disipulo. Sa kabilang banda ay halatang hindi inaasahan ni Heian ang biglaang pagbaligtad ng sitwasyon, at sa isang sandali ay nawala ang kanyang seryosong porma habang palihim na kinakausap ang ating bida gamit ang enerhiya upang inis na tanungin kung bakit hindi man lang siya sinabihan nito at kung sadyang niloko ba siya. Tahimik lamang na nakapikit ang ating bida at sa kanyang isipan ay pabalang siyang dumpensa na si Heian naman ang unang sumire sa usapan nilang maghanap ng magkasama. Gustuhin man niyang ibato ang linyang iyon ay hindi niya magawa dahil sadyang hindi pa siya marunong gumamit ng frequency vocalizing technique upang sumagot gamit ang isipan. Seryosong humarap ang ating bida kay Elder He at magalang na nagtanong kung totoong ibibigay ba sana ni Hanbeka ang tableta sa kanya. Pagkarinig nito ay mabilis na napasigaw sa inis si Elder He habang tinatanong kung anong kahibangan ang pinagsasasabi ng kanyang disipulo. Buong diin niyang idinagdag na binalaan siya nito na huwag ng mangarap at pinagbantaan pa siya na hinding-hindi niya makukuha ang tableta kung hindi siya susunod sa mga ipinapagawa nito. Dahil sa direktang pambubuking na ito ay bahagyang pinagpawisan si Hanbeka at kinakabahang nagtanong kung kailan pa daw niya pinagbantaan ang dambuhalang master, mabilis naman siyang binalingan ni Elder He ng isang seryosong tingin bago matigas na ibinato ang tanong kung ibibigay ba talaga nito ang tableta nang walang anumang hinihinging kapalit. Dahil sa direktang tanong na iyon ay tuluyang nawala ng isasagot si Hanbeka, bahagya siyang pinagpawisan at halatang nakaramdam ng kaba habang nauutol na sinusubukang magpalusot. Maging si Heian ay tahimik na napatitig sa kanyang master na parang hinihintay ang magiging paliwanag nito, bakas ang matinding pagkaipit sa sitwasyon kaya pilit na lamang umiwas ng tingin si Hanbeka upang hindi salubungin ang seryosong mga mata ng kanyang sariling disipulo. Upang mas lalo pang idiin ang katotohanan ay kalmadong binalingan ng ating bida si Heian. Nang may bahagyang ngisi sa kanyang mukha ay kumpiyansa niya itong tinanong kung tama ba ang lahat ng kanyang mga ibinunyag. Sa isang nakakapanalong ngiti ay kalmadong idineklara ng ating bida na tuluyan nang tapos ang usaping iyon. Walang nagawa si Heian kundi ang tahimik na tumango habang pilit na tinatanggap ang katotohanan, kahit pabahagya itong pinagpawisan at bakas sa kanyang nakapikit na mga mata ang matinding pagkadismaya. Habang nakatingin sa kanya ay kalmadong inisip ng ating bida na halatang hindi ito masaya, ngunit wala na itong magagawa dahil ang pusta ay pusta. Bumalik ang kwento sa mga pangyayari kanina lamang bago pa man sila makabalik sa Six Blood Valley. Sa kalagitnaan ng maniebeng gubat ay bakas ang matinding gulat sa mukha ni Heian habang malakas na nagtatanong kung bakit hindi magawang magtiwala ng ating bida sa kanyang master.
Bakas ang pagtatampo sa boses ni Heian habang iginigiit nito na itinuro na niya ang kanyang sariling Shingang teknik ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagtitiwala sa kanya ang ating bida. Kalmado namang nilinaw ng ating bida na malaki ang tiwala niya rito, ngunit sadyang hindi lang siya makasiguro kung totoong ibibigay ba ng Sixth Blood Star ang nasabing tableta. Upang mas ipaintindi ang kanyang punto ay mahinahon niyang ipinaliwanag ang mahirap na sitwasyon ng mga disipulo. Inihalimbawa niya na kung sakaling hindi minindigan ang kanyang sariling master sa mga binitawan nitong salita ay wala siyang magagawa kundi ang tahimik na sumunod. Ipinapahiwatig niya na ganoon din ang tiyak na mangyayari kay Heian kung sakaling biglang magbago ang isip ni Han Becca. Agad namang tumaas ang boses ni Heian upang buong pusong ipagtanggol ang kanyang master at mariing isinigaw na tutuparin nito ang anumang binitawang pangako. Seryosong tiningnan ng ating bida si Heian at bakas ang pagdududa sa kanyang mukha nang tanungin niya kung sigurado ba talaga ito sa paninindigan nito. Agad namang napahigpit ang kamao ni Heian at galit na isinigaw na natural lamang na magtiwala siya dahil imposibleng magkaroon ng isang disipulo na nagdududa sa kanyang sariling master. Sa halip na makipagtalo ay kalmadong lumingon ang ating bida at hinamon na lamang ito ng isang pastahan. Halatang hindi inaasahan ni Heian ang biglaang paglipat ng usapan kaya bahagya siyang pinagpawisan habang gulat na nakatingin sa kanya. Bakas ang pagkalito sa mukha ni Heian habang bahagyang pinagpawisan at inosenteng nagtatanong kung anong klaseng pastahan ang tinutukoy nito. Kalmado namang sumagot ang ating bida na napakasimple lang ng kanyang kondisyon. Mahinahon niyang ipinaliwanag na maaari nitong ipagpatuloy ang pagtitiwala sa sariling master samantalang siya ay maninindigan sa kanyang sariling pagpapasya. Seryoso pa niyang idinagdag na tutal ay nakuha na ni Han Becca ang Immortal Snow Herb ay huli na para sa kanilang dalawa na magtalo kung sino talaga ang unang nakahanap nito. Sa narinig na katotohanan ay tuluyang nakaramdam ng matinding konsensya si Heian kaya nauutol itong sumang-ayon at taos pusong humingi ng tawad sa ating bida. Patuloy na nagsalita ang ating bida at kalmadong idinahilan na dahil nawalan na siya ng pagkakataon na makuha ang tableta ng Divine Physician ay dapat lamang na may makuha siyang anumang kapalit para rito. Sa narinig na palusot ay bahagyang napahawak sa kanyang bibig si Heian habang hindi makapaniwalang tinitingnan ng ating bida. Diretsahan niyang sinabi na nagmumukha itong isang manloloko sa mga oras na iyon ngunit sa kabila nito ay tuluyan na rin siyang sumuko at tinanong kung ano ba talaga ang gusto nitong ipusta. Imbes na direktang sumagot ay naging seryoso ang boses ng ating bida. Sa isang malamig na tono ay pinaalalahanan niya si Heian tungkol sa sinabi nito na may kakilala itong isang mahalagang tao at kalmadong itinanong kung totoo ba ang impormasyong iyon. Agad namang tumango si Heian at kinumpirma na magkakilala nga sila ng taong iyon ngunit bakas ang matinding pagtataka sa kanyang boses. Sa narinig na sagot ay mabilis na inilatag ng ating bida ang kanyang mabigat na kondisyon para sa pastahan. Buong kumpiyansa niyang idineklara na kung sakaling matalo siya ay hindi lamang niya kukumbinsihin si Elder He na sumuko kundi isusuko rin niya ang tableta ng Divine Physician na sana ay mapupunta sa master nito. Labis na nagulat si Heian sa laki ng isinusugal ng ating bida kaya bahagya siyang pinagpawisan habang hindi makapaniwalang itinanong kung ano ba talaga ang hinihinging kapalit nito kung sakaling mang manalo ito. Kalmado at may nakakapanalong ngiti sa labi na inilabas ng ating bida ang kanyang tunay na pakay. Walang anumang pag-aalangan niyang sinabi na gusto niyang makuha ang tableta ng misteryosong tao na iyon na may sapat na impluwensya sa Six Blood Valley upang direktang pagsilbihan mismo ni Han Becca. Bigla na lamang binalot ng matinding gulat ang buong silid ng walang anumang pag-aalangan na putulin ni Han Becca ang dalawa sa kanyang sariling mga daliri, sabay na nanlaki ang mga mata ni na Elder He at ng ating bida sa dagwang mga daliri na tumalsik sa hangin. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nasasaksihan at matinding pagkalito ang tumakbo sa kanyang isipan kung bakit nito nagawang saktan ng ganoon ang sarili. Upang sagutin ang katanungang iyon ay mabilis na lumuhod si Han Becca sa sahig hanggang sa damaykit ang kanyang ulo rito. Sa kabila ng tumutulong dugo mula sa kanyang kamay ay nanatili siyang nakayuko at buong pagpapakumbabang humingi ng tawad kay Elder He dahil sa kanyang kawalan ng galang noong humingi siya ng pabor kanina. Patuloy na nakayuko si Han Becca habang ipinapaliwanag kay Elder He na alam niyang kahit ang pagputol ng kanyang buong braso ay hindi sapat upang mabayaran ang galit nito, subalit magalang siyang nakiusap na sana ay pagbigyan siya nito at isaalang-alang na nasa gitna siya ng isang mahalagang misyon na protektahan ang isang importanteng tao kaya ang mga daliri lamang ang kaya niyang isakripisyo sa ngayon. Matapos marinig ang katwirang iyon ay seryosong napatingin si Elder He sa kanya.
prangka nitong pinuna na napakatuso pa rin ito tulad ng dati bago formal na idineklara na tatanggapin na niya ang paumanhin nito dahil na rin sa ipinakita nitong katapatan. Bilang tugon ay tahimik na pinagdikit ni Han Becca ang kanyang mga kamay sa kabila ng dagwang sugat at taos pusong nagpasalamat sa ibinigay na pangunawa ng dambuhalang master. Tahimik na napahawak sa kanyang baba ang Divine Physician habang pinagmamasdan ang madugong eksena sa kanyang harapan, kalmado nitong pinuna na isang hindi kaaya-ayang kilos ang ipinakita nila sa harap mismo ng isang manggagamot. Imbes na pansinin ang komento ay mahinang tumawa lamang si Elder He bago seryosong ibinaling ang usapan, mariin niyang ipinaalala sa Divine Physician na kailangan na nitong tuparin ang kanyang binitawang pangako. Walang anumang pag-aalangan namang sumang-ayon ang manggagamot ngunit mahinahon nitong niliwanag na ang tableta ay ibibigay niya ng direkta sa ating bida at hindi mismo kay Elder He. Sa narinig na kondisyon ay politak na napailing ang dambuhalang master, kalmado niyang idinugtong na hindi na mahalaga ang detalyeng iyon dahil sa huli ay iisa lang naman ang magiging kahilingan nila. Seryosong nangako ang Divine Physician na tutuparin niya ang kanyang napagkasunduan ngunit dahil mayroon pa siyang ibang mahalagang aasikasuhin ay kinailangan niyang ipagpaliban ang panggagamot. Mahinahon niyang sinabihan ang ating bida na bumalik na lamang kinabukasan pagsapit ng tanghali bago binalingan ang iba pang nasa silid upang suriin muna ang kalagayan ng mga ito dahil may natitira pa siyang kaunting oras. Kinabukasan pagsapit ng tanghali ay mabilis na naglakbay ang ating bida sa gitna ng nagyayelo at mabatong kabundukan ng Six Blood Valley upang bumalik sa napag-usapang lugar. Walang anumang pag-aalangan siyang tumalon at mabilis na tumawid sa mga naglalakihang bato habang patuloy na ginagamit ang Qinggong technique na itinuro sa kanya. Sa bawat mabilis na paglipat niya sa himpapawid ay kalmado niyang napagtanto sa kanyang isipan na ang partikular na pamamaraan ng paggalaw ni Elder He ay sadyang pinaka-epektibo kapag ginagamit sa mga ganitong klaseng matatarik at mababatong kabundukan. Habang patuloy sa paglalakbay ay seryosong kinausap ni Sodam ang ating bida upang ibahagi ang kanyang malalim na obserbasyon. Mahinahon nitong idinulog na mayroong isang napakakaibang sitwasyon na nagaganap dahil napansin nito na halatang maingat ang lahat sa magiging reaksyon ni Heian. Upang suportahan ang kanyang hinala ay ipinaalala ng maliit na espiritu ang naging kilos ng Divine Physician noong bigla nitong binago ang kanyang mga salita. Idinagdag pa nito na maging ang kilabot na si Han Becca ay bigla ring nagbago ng pakikitungo matapos palihim na sumulyap sa kanyang sariling disipulo. Bilang pinal na punto upang idiin ang misteryo ay binal ika ni Sodam ang sandaling walang pag-aalangang pinutol ni Han Becca ang sariling mga daliri. Ibinunyag nito na sa halip na mag-alala ay tahimik at malamig lamang na nanood si Heian sa madugong eksena na parang isang estrangherong walang anumang pakialam, dahil sa nakakatakot na presensyang ipinakita nito ay nabuo sa isipan ni Sodam ang isang malakas na hinala na posibleng mas mataas pa ang tunay na katayuan ni Heian kumpara sa sarili nitong master. Habang patuloy sa mabilis na pagtawid sa himpapawid ay kalmadong tinugon ng ating bida ang obserbasyon ni Sodam. Sumang-ayon siya sa naging hinala nito na posibleng mas mataas nga ang tunay na ranggo ni Heian at seryosong idinagdag na kung tama ang kanyang pagtatasa ay hindi lamang ito isang simpleng disipulo ni Han Becca. Dahil sa matinding kuryosidad ay mabilis na lumapit si Sodam at nagtanong kung ano ba talaga ang pagkatao nito, inosente pa itong humula kung anak ba ito ng ika-6 na Blood Star. Kalmadong umiling ang ating bida at walang paligoy-ligoy na ibinunyag ang isang napakalaking katotohanan, diretsahan niyang ipinaalam na si Heian ay ang mismong apo ng pinuno ng Blood Cult. Labis na nanlaki ang mga mata ni Sodam dahil sa matinding gulat at hindi makapaniwalang napasigaw kung totoong ang mata ko na iyon ay apo ng kanilang pinakamataas na pinuno. Kasabay ng nakakagimbal na revelasyong iyon ay biglang lumitaw ang kulay ubing espiritu na si Southern Heaven at tahimik na napabulalas na lamang ng pagkamangha sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala si Sodam sa kanyang nalaman at buong pagtatakang sinabi na wala talagang maghahinala sa katotohanan iyon. Idinagdag pa ng maliit na espiritu na sino ba namang mag-aakala na ang isang matako na katulad ni Heian ay apo pala ng pinuno ng isang nakakatakot at makapangyarihang lugar tulad ng Blood Cult. Sumang-ayon naman si Southern Heaven sa sinabi nitong ngunit kalmado nitong pinuna na sadyang napakahirap magpataba para lamang maitago ang totoong pagkakakilanlan. Sa pagdinig sa usapang iyon ay napaisip ang ating bida, naalala niya ang isang pagkakataon kung saan nabanggit mismo ni Heian na kailangan nitong magpapayat, biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang matinding hinala na baka ang pambihirang sakit nito ay ang mismong dahilan kaya patuloy itong bumibigat at tumataba.
Habang maayos na lumalapag ang ating bida sa tapat ng isang gusali sa maniebeng lugar ay patuloy na gumana ang kanyang isipan, seryoso niyang napagtanto na kung si Heian nga ang kaysa isang apo ng pinuno ng blood cult ay halos sigurado na ito ang susunod na mamumuno rito, gayunpaman ay malinaw niyang naisip na ang ganoong klaseng karamdaman ay isang nakamamatay na sumpa hindi lamang para sa isang babae kundi lalo na para sa isang martial artist. Habang patuloy na nag-iisip ay ibinaling ng ating bida ang kanyang atensyon sa pagkakakilanlan ng misteryosong babaeng nakatayo sa likod ng kurtina. Kalmado siyang nakabuo ng konklusyon na ang babaeng iyon ay malamang na isang pekeng pamalit lamang, malinaw sa kanya ang rason sa likod nito dahil batid niyang napakaraming mapanganib na tao ang patuloy na nagtatangkang tugisin ang totoong apo ng pinuno ng blood cult. Sa gitna ng kanyang pag-aanalisa ay biglang nagsalita si Southern Heaven, seryosong ibinahagi ng kulay ubing espiritu na mayroon pa ring isang bagay na nananatiling kaina-hinala sa kanilang sitwasyon. Dahil sa narinig ay kalmadong ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang paghakbang paakyat sa mga maniebeng hagdan patungo sa gusali habang tahimik na tinatanong ang espiritu kung ano na naman ang panibagong detalyeng napansin nito. Seryosong ipinaliwanag ni Southern Heaven ang kanyang panibagong hinala. Idinagdag ng kulay ubing espiritu na dahil nasa teritoryo sila ng mismong blood cult ay normal lamang na nais nilang magpakita ng pangangibabaw kaya lubos na nakapagtataka kung bakit kinailangan pa nilang gumamit ng isang pekeng pamalit para lamang itago ang pagkakakilanlan ni Heian. Sa narinig na punto ay biglang naliwanagan ang ating bida at napagtanto na baka mali ang kanyang naging unang interpretasyon sa sitwasyon. Isang malamig na kaisipan ang pumasok sa kanyang utak habang tinatanong ang sarili kung bakit ba niya naisip na iisa lamang ang apo ng pinuno ng blood cult, mabilis niyang naisip ang posibleng senaryo na baka marami itong apo at lahat ng mga ito ay patagang nag-aagawan para makuha ang pinakamataas na posisyon. Habang pinoproseso ang kaisipang iyon ay napansin niya ang isang grupo ng mga misteryosong tao na nakasuot ng pulang balabal at nakatikip ang mga mukha ng sombrero. Tahimik na nagtaka ang ating bida kung sino ang mga pangkat na ito at kung talagang nabubuhay ba ang mga ganitong klaseng individual sa loob ng Six Blood Valley. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim ay bigla na lamang siyang sinalubong ng napakarami at magugulong boses na diretsyong umaalingaw sa kanyang isipan. Ang mga boses na ito ay uhaw sa dugo at patuloy na sumisigaw ng pagpatay at madugong pakikipaglaban. Dahil sa tindi ng ingay ay napangiwi ang ating bida at mahigpit na napahawak sa kanyang ulo. Bakas ang matinding pag-aalala kay Sodam habang mabilis na nagtatanong kung ano ang nangyayari sa kanya, nahihirapang sumagot ang ating bida na naririnig niya ang napakaraming boses ng mga espada mula sa mga taong nasa paligid nila, habang patuloy sa pagwawala ang mga uhaw sa dugong tinig ay napagtanto niya na ang nakakabaliw na sitwasyong ito ay isang mapanganib na epekto pala ng kakayahan na kanyang bagong nakuha. Mabilis na nagpayo si Southern Heaven at sinabihan ang ating bida na huwag na lamang pansinin ang mga nakakabaliw na ingay, ipinaalala pa ng kulay ubing espiritu na hindi naman ito kailangang pakinggan ang lahat ng sinasabi ng mga tao sa kanyang paligid, ngunit patuloy pa rin sa paghawak ang ating bida sa kanyang ulo dahil sa tindi ng sakit at pagkalito. Sa kanyang isipan ay nahihirapan siyang sundin ang payong iyon dahil bukod sa napakalakas ng mga boses ay direkta itong umaalingaw sa loob mismo ng kanyang utak kaya wala siyang ideya kung paano ito babalewalin. Agad namang sumingit si Sodam upang magbigay ng mabilis na solusyon at inosenteng nagmungkahi kung maaari ba nitong subukang padaluyin ang kanyang innate core energy. Walang pag-aalangang sinunod ng ating bida ang suhestyong iyon at dahan-daang naglakad paakyat sa mga maniebeng hagdan habang maingat na nalalampasan ng grupo ng mga misteryosong tao na nakasuot ng pulang balabal. Kasabay ng kanyang paghakbang ay nakaramdam siya ng matinding ginhawa at tahimik na napagtanto na naging epektibo ang pamamaraang iyon dahil unti-unti ngang hamina ang mga boses ng espada matapos niyang padaluyin ang enerhiya sa kanyang ulo. Tuluyang napansin ng misteryosong nakabalabal ang presensya ng ating bida at agad itong humarap upang seryosong magtanong kung sino siya at kung paano siya nakapasok sa lugar na iyon. Sa isipan ng ating bida ay tahimik siyang napangiwi dahil napagtanto niyang naging huli na ang kanyang pagkilos upang iwasan ang pangkat na ito dulot ng nakakabaliw na boses ng mga espada kanina. Sa kabila ng kaunting inis ay pinanatili niya ang kanyang magalang na poster at pinagdikit ang kanyang mga kamay bago sinubukang magpakilala bilang isang baguhan. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay isang malamig na boses ang bumasag sa hangin na direktang nagsabing masyado siyang mabagal.
Sa eksaktong sandaling iyon ay walang anumang pag-aalangan na bumunot ng sandata ang hangal at nagpakawala ng isang napakabilis na madugong hiwa patungo sa ating bida na naging dahilan upang manlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng hindi inaasahang pag-atake. Bakas ang gulat sa mukha ng kalaban nang makita nitong nakatayo pa rin ang ating bida na mabilis na naiharang ang nakaekis na dalawang braso upang salagin ang kanyang nakamamatay na atake. Mapangasar na ngumisi ang misteryosang kalaban na may pulang buhok at malamig na pinuna kung paanong nagawang makaligtas ng isang hamak na baguhan mula sa kanyang mabilis na hampas. Habang pilit na pinipigilan ng mabigat na puwersa ay tahimik na dumaing ang ating bida at nagtaka sa kanyang isipan kung bakit sinabi nitong mabagal siya gayong hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong makasagot. Malinaw niyang naramdaman ang pambihirang lakas ng kanyang kaharap. Kamakailan lang ay nagkaroon na sana siya ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan matapos makuha ang 30 taon na halaga ng innate core energy, ngunit ang nag-iisang atake na iyon ay sapat na upang maramdaman niya na parang pinipilipit ang lahat ng kanyang laman loob sa tindi ng sakit. Dahil sa hindi inaasahang tibay na ipinakita ng ating bida ay inalis ng kalaban ang nakatikip nitong sombrero habang maangas na ipinapatong ang kanyang espada sa kanyang balikat. Inilantad nito ang maputlang balat at isang nakakatakot na ngiti bago inihayag na naging mas kawili-wili ang sitwasyon dahil ngayon lang may nakayang samalag sa kanyang atake na isa lamang simpleng baguhan.